But definitely guys, as far as pagmamahal is concerned, meron talagang feelings itong person mo. Kaya nga, sinusubukan niya na magbago. Pero ayaw din niya nang kinokontrol siya. Ayaw niya nang sinasabihan siya actually. Naririndi din siya kapag palagi siyang pinagsasabihan guys, kasi parang, at saka yung iba sa inyo parang nagsasawa na rin kayong pagsabihan itong person na to, parang sawang-sawa na rin kayo sa kanila guys, no? Pero yeah, as far as feelings is concerned, emotion is concerned guys, mahal kayo ng person nyo, pero hindi nila kayang panindigan, hindi nila kayang patunayan kung Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin guys kung ano yung current feelings sa inyo ng inyong partner o specific person. Kapag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo guys. So unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo or yung mga love message or yung mga na-experience nyo sa relationship nyo guys. So yung first card natin mga kapiksi, religious factors. Pwedeng yung iba sa inyo nagkakaroon kayo ng problema sa religion nyo ng iyong person. Baka magkaiba kayo ng religion and doon kayo nagkakaroon ng conflict. Pwede rin guys sa cultural beliefs, no, lalo na kung magkaibang lahi kayo ng person mo, sometimes nakaka-apekto din yon sa relationship kapag magkaiba kayo ng paniniwala. Sometimes naman okay kayo ng person mo pero yung family nila, lalo na kung ibang lahi, ibang kultura, sometimes nag-o-oppose dun sa relationship dahil sa magkakaibang paniniwala guys. So hindi naman siya mag-resonate sa lahat guys, but if in case naka-resonate kayo, comment down below, okay? Another message, Sagittarius, separation, mga kapiksi, no? So for some of you, pwedeng hiwalay na kayo ng person mo o kaya on the verge of separating kayo guys. Minsan naman, hindi naman yung tipong hiwalay talaga, parang cool off lang, no contact, ganyan. It's also a form of separation. Pwede rin na LDR, diba? Kasi pag LDR, physical separation talaga. Yung iba naman, pwedeng emotional detachment lang, emotionally separated, pero physically magkasama pa rin. So, yung mga ganong klaseng separation, guys, no? But definitely, kapag lumalabas yung ganitong energy, ibig sabihin, meron talagang mga issues dun sa relationship na kailangang ma-resolve guys, okay? So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. And another message guys is, eto guys, pwedeng merong mga klase ng addiction, no? Either ikaw or yung person mo na nakaka-apekto din sa relationship. So, yung mga bawal, mga pinagbabawal, mga bisyo, di ba, alcohol, pinagbabawal na gamot, sugal, yung mga ganun guys na masasamang bisyo na nakaka-apekto dun sa relationship mga kapiksi. Pwede rin yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkahiwalay kayo or magkakahiwalay kayo ng person mo, kasi minsan yung mga ganong klase ng bisyo hindi tolerable talaga, di ba? So hanggang hindi nagbabago, pwedeng hiwalay muna, mga ganyan hanggang hindi inaayos yung sarili guys, okay? Alright, so comment down below Sagittarius if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung feelings ng person nyo, Sagittarius. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex revised breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixietaro@gmail.com. So, Sagittarius guys, kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread. Ito yung ating feelings, energy, mga kapiksi. So, ito yung nakita natin ng mga reasons kung bakit nagkahiwalay kayo ng person mo. Guys, merong betrayal issues dito guys. No? Betrayal issues, cheating, lying, mga kapiksi. Pwedeng ano din, no, yung mga, ito yung mga possible reasons guys kung bakit lumabas itong separation na energy. So, pwedeng dahil dito sa mga panloloko na to. Wait lang. Ang hirap ko din. So, ito yung lumabas kasi guys yung separation energy kanina. And sabi ko nga sa inyo, pwedeng physically separated kayo or emotionally separated mga kapiksi. And ito yung mga reasons kung bakit lumalabas itong separation energy guys. Kasi merong panloloko na nagaganap dito sa inyong relationship mga kapiksi. O kaya naman, parang feeling mo, binitray ka ng person mo guys. Kasi pwedeng hindi niya pwedeng palagi siyang nangangako, especially guys kung ano no, kung meron talagang mga issues sa sugal, sa pambababae, sa panlalasing or sa bisyo mga kapiksi. Pwedeng sinasabi niya sa'yo na magbabago siya ganyan pero hindi naman niya ginagawa o kaya naman paulit-ulit lang na nangyayari yung mga ganong klaseng sitwasyon sa inyo. So pwedeng yun, isa yun sa mga reasons kung bakit nasisira na yung relasyon nyo guys, kasi nakikita natin dito na parang paulit-ulit na lang nag-aaway kayo. And for some of you talagang yung anxiety nyo, no, as in yung sakit ng ulo nyo to the roof mga kapiksi, to the highest level, ganyan. Parang malala na yung sakit ng ulo nyo dito sa person na to. Parang wala na kayong inisip kundi paano siya magbabago, paano siya matitigil sa bisyo niya, yung mga ganun, sa mga kalokohan niya or whatever, kahit anong form ng bisyo or masamang ugali ng person mo, parang tinitiis nyo guys, no? Pero ang nakikita naman natin dito guys is yung person mo gusto niya magbago pero hindi niya magawa guys, no? Nagsisisi siya actually, alam niya yung mga sakit ng ulo na binibigay niya sa'yo. Okay? Alam niya yun, aware siya doon and na-realize niya na mali talaga siya. And this person is trying to change mga kapigsi, no? Pero kahit siya mismo sa sarili niya parang may duda siya, parang hindi niya mapagkatiwalaan yung sarili niya na kaya niyang magbago. Kaya nga paulit-ulit kayo nag-aaway kasi paulit-ulit din siyang nangangako sa'yo na magbabago siya pero hindi talaga nagaganap or hindi talaga nagagawa. Minsan kasi especially pag sa mga addiction na guys, ganyan, let's say for example sugal, kapag ka na-addict na kasi mahirap na, diba, kahit na sabihin titigilan na ganyan, pero sometimes mas lalo pang nagiging malala. So, yung mga ganun, mga kapiksi, and yun, dun siya nahihirapan. Kumbaga, feeling ko, itong person mo, kailangan din niya ng tutulong sa kanya para talagang tuluyan ng mawala yung bisyo niya, ganyan. So, kung kaya nyo silang unawain and antay na magbago, do so. Pero kung feeling mo, sobra na rin, diba? Kayo na rin yung alam nyo yun, mag-decide para sa sarili nyo mga kapigsi. Kasi hindi rin, alam nyo yun, minsan mahirap din mag-antay, diba? Pero again guys, nasa sa inyo yan mga kapigsi. It's up to you kung gusto nyo silang tulungan or gusto nyo tulungan yung sarili nyo. But definitely guys, as far as pagmamahal is concerned, meron talagang feelings itong person mo. Kaya nga sinusubukan niya na magbago. Pero ayaw din niya nang kinokontrol siya. Ayaw niya nang sinasabihan siya actually. Naririndi din siya kapag palagi siyang pinagsasabihan guys. Kasi parang, at saka yung iba sa inyo, parang nagsasawa na rin kayong pagsabihan itong person na to. Parang sawang-sawa na rin kayo sa kanila guys, no? Pero yeah, as far as feelings is concerned, emotion is concerned guys, mahal kayo ng person nyo pero hindi nila kayang panindigan, hindi nila kayang patunayan. Kumbaga, mahal pagdating sa emosyon, yes, mahal, nararamdaman, mahal. Pero yung tipong paninindigan, responsibilities, ganyan, na alam niyo yun, gagawin niya lahat ng pangako, parang dun siya medyo kulang.
mga kapiksi. So, if you want to make it work, make it work. Kung hindi naman, okay lang din. Bahala kayo guys, it's your relationship. Tinitingnan lang natin yung energy nyo mga kapiksi. But definitely, kailangan ng tulong. So, ipagdasal nyo, guys. Pwede nyo, yung pinaka magandang subliminal dito, guys, is yung pampawala ng balakid subliminal. Super, yun yung nakaka-resonate dito sa energy na to. Kasi, magiging priority kayo ng person nyo and eventually, malilesen yung mga pagiging hook nila dun sa mga masasamang vision nila. So, if ever man na naka-resonate kayo dito, guys, pwede nyo pakinggan yun. Pwedeng makatulong sa inyo mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa reading na to. Bunot lang tayo ng isa pang card para sa inyong additional message, mga kapiksi. Wag ma-insecure. Be confident sa sarili mo. So, this is a message for you, guys, no? Na wag kayong ma-insecure sa sarili nyo. Learn to love yourself and be confident about yourself, mga kapiksi. Kasi yung insecurities, doon nang gagaling yung jealousy, yung pagsiselos, yung pagkainggit, yung pagdududa, no? Pag pinagdududahan nyo yung person nyo, pag na-insecure, usually kasi insecure kayo, you don't feel safe. Kaya kayo nagdududa dun sa person nyo. And ang ano nyan, ang sagot dyan, or ang remedyo is, be confident about yourself. So, self-love ito, self-concept, ayusin mo yung self-concept mo, yung tingin mo sa sarili mo, yung paniniwala mo sa sarili mo. Kapag maganda yung paningin mo and paniniwala mo sa sarili mo, you feel secure about yourself, hindi kayo ma-insecure, as in, hindi nyo rin pag-iisipan ng masama yung person nyo. So, mawawala talaga yung mga duda, mga kapiksi, and mapapalitan yan ng trust. So, ito yung mensahe, no, dun sa mga kapiksi natin na mababa yung confidence level. You have to take care of yourself, guys, no? When you look good, you feel good. When you feel good, you feel happy. And when you feel happy, positive things lang talaga yung pwede nyo ma-experience sa buhay. Especially when it comes to confidence, guys. Kailangan yung pagdating sa relationship, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.